And the last thing that I love about being a woman is taking off my bra at the end of the day and also scratching my balls. Saan banda, Sir Jude? Tinayuan si Sir Jude ng isang waiter for 2 hours sa isang restaurant. Uli restaurant sa Cebu, Ayala Center, kung di ako nagkakamali. Sa kadahilanang di umano'y si Sir Jude na isang lalaki na nagbibihis babae at napakaganda raw niya. Di ako magsabi nun siya may sabi nun. Ay tinawag daw siyang sir ng nasabing waiter. Kaya ang ginawa ni Sir Jude ay pinatayo niya si waiter ng 2 oras lang naman. Sa harap niya, habang hinihintay ang may-ari ng restaurant na kakilala daw niya, yung Ulis Restaurant, para ipamukha sa waiter, para pag-usapan daw ang nangyaring misgendering. In defense of Sir Jude, di naman daw niya sinabihan yung waiter na tumayo sa harap niya for 2 hours. Ang sakin naman, kung walang ill intent at hindi ka nagmamataas, di sana pinabalik mo muna sana yung waiter sa ginagawa niyang trabaho or pinag-relax mo man lang ba habang hinihintay niyo yung kakilala mong may-ari ng Ulis Restaurant, 'di ba? So mga kapatid, ayun na nga, ilang araw na tahimik ang FB ko. Akala ko lilipas ang July na walang mangyayari hanggang bigla na lang nagmaasim tong si Sir Jude. Pero baka naman kasing may mali talaga si waiter. May tama ba sa ginawa ni Sir Jude na parusahan ng waiter? May pananagutan ba dapat ang restaurant kung ito man ay isang employee abuse or power harassment? And let's try to discuss the morality of this incident on different types of morality other than from the Bible morality. Kung may tama talaga si Sir Jude o may tama lang talaga siya sa pag-iisip. Mga kapatid, before we start, nais ko po pala ipaalam na sa napakarami kong subscriber, thank you, na magbabago na pala ako ng content type. This will be more of a commentary and information type of content. Kung hindi nyo trip yung mga gantong content kasi medyo matitrigger kayo, you are free to unsubscribe naman. Okay lang yan. Naintindihan ko. Nahirapan na kasi kung ituloy yung vlogging namin dito sa Japan due to busy schedule. And yung gantong klaseng content yung madaling gawin. And I love doing content. Kaya kahit medyo busy, sisingit ko pa rin. At napapansin ko kasi ngayon dito sa Sokmed, parami na ng parami yung mga degenerates. Yung iba, idol pa ng mga kabataan, kaya ano na mangyayari sa kabataan sa hinaharap? Diba? I want this channel to be sort of like a way for people to critically think and guide to avoid degeneracy. So, let's battle one degens at a time. Ako nga pala si Une, at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. So, ayun na nga. Mali ba si waiter na tinawag niyang sir, si Sir Jude? Maikling sagot, hindi. Wala akong nakikitang kahit anong mali doon. Bagkus ang pagtawag ng sir is a form of respect. Kaya nga sir yung tawag natin sa mga boss natin, di ba? And kahit yung mga bagong kakilala natin, minsan kahit hindi natin boss, sir pa rin tatawag natin. Kasi it is a form of respect. Ano nga ba ang ikinapuputok ng butsi nito ni Sir Jude? Dahil raw, siya ay babae raw. And the last thing that I love about being a woman is, as a trans woman, I love the fact that I have the greatest pleasures of taking off my bra at the end of the day and also scratching my balls. Kaya dapat ang itinawag sa kanya ay ma'am. Ang akin naman, saan banda Sir Jude? Kahit saang anggulo ko tingnan, sir talaga eh. Don't make me wrong. May mga katulad ni Sir Jude na talagang malilin lang ka. Pero Sir Jude naman, malabong malin lang kami. Promise, sir talaga. Nag-makeup ka lang sa kabihis babae, babae ka na. Nasusukat lang ba ang pagiging babae sa pagsusuot ng costume pang babae? So tama ba na pinarusahan ni Sir Jude yung waiter? Wait, bago yun? Masasabi ba nating parusa yung ginawa ni Sir Jude sa waiter? Yeah, oo naman.
It is some sort of punishment. Bakit? You let the waiter stand in front of you for 2 hours na nakikita ng ibang tao na dumadaan-daan dun sa restaurant, sa Ulis restaurant, robbing him of his dignity while waiting sa boss na kakilala mo. Para ano? Para pagtulungan siya? Pagalitan? Di parusa siya. Tama ba na ginawa ni Sir Jude? Yun kasi na misgender nga raw siya. Yeah, let's say, sige, buhay mo yan. You identify yourself na babae dahil sa makeup mo at pagbibihis babae mo. Pero, you cannot ever force other as well to be in line with your delusions. Kung paniniwala mo yan, hindi mo yan pwedeng isaksak sa ibang tao. Ikaw na lang ang mag-isip na babae ka. Pero kaming ibang tao, hindi mo pwedeng pilitin na makisabay sa trip mo. Huwag kami, ikaw na lang, Sir Jude. Trip mo yan eh. Bahala ka sa buhay mo. I don't know the beliefs ng waiter. Kung sinadya niya ba yun or nalito lang talaga siya. Pero parang nalito lang talaga siya. But for me, regardless, sinadya man o hindi dapat siya parusahan. Bakit? What if that is his beliefs? You mean to say, you want to force him to go against his beliefs? Sinabi nila, the customer is always right. No. The customer isn't always right. May boundaries pa rin. Kung naapektuhan na yung employee well-being at nawawala na yung mutual respect and it isn't right anymore. As far as I know, ang pagtawag ng sir sa isang tao is a form of respect. Let's say nalito lang naman talaga si waiter. Big deal na agad sa'yo, Sir Jude. Nalito lang, pwedeng sabihin na lang itama ng madalian. Di ba kayo nahihirapan sa ganyang buhay, Sir Jude? Mga katulad nyo, natawag ka lang na sir, na-offend ka na agad. Ang hirap nung ganyang buhay, lagi kang HB niyan. Lalo na ngayon, sikat ka na. Malamang yan. Siguro may kakasalamuha mo na, hindi baliw na katulad mo, malamang sir ang itatawag sa'yo. Ang hirap kaya mabuhay na laging offended. Nanarasan ko na rin yan before. Ang hirap. Dati kasi, ang tingin ko sa sarili ko, cute lang ako. Wow! Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pag nag-aabang ako ng jeep, dumadaan sa overpass ng Cubao, bumibili ng DVD, may tumatawag sa akin ng Pogi. Pogi! Sasakay ka ba? Pogi! Gusto mo ng gimmick? Pogi! DVD! Dami kaming bago, nakatago. Ganun yung araw-araw ko na pamumuhay dati. Hindi nga ako pogi. Cute lang ako. Bakit papilit kayo ng pilit na pogi ako? 2 words. Kilabutan ka. Hanggang sa isang araw na realize ko, ang hirap mabuhay ng ganun. Lagi na lang ako na-offend. Kaya tinanggap ko na lang. Siguro nga, pogi nga siguro ako. Simula nun, edi, okay na yung buhay. Payapa. Yun ako basta-basta na-offend. Ang gaan-gaan. Pero joking aside, may mga bagay sa mundo na hindi na natin mababago eh. Kahit anong pilit gawin natin. Kaya much better na pag-aralan na lang natin at tanggapin na hindi na natin mababago tong mga bagay na to. Sometimes, God is giving us these sufferings hindi para lang pahirapan tayo. At hindi para rin iukol natin yung buong buhay natin dito sa mundo para sa pagpilit kuhanin yung mga bagay na hindi natin makukuha. Tulad niyang pagpilit mong maging babae, Sir Jude. Never. Lalaki ka. You may think that you are not, pero no matter how much makeup ilagay mo, kahit anong klaseng damit pambabae ang isuot mo, kahit sandamakbak na hormones ang i-inject mo dyan sa katawan mo or sandamakbak na opera yung paggawa mo, never kang magiging babae, Sir Jude. You are just destroying your body doing those things. And hindi ka magkakaroon ng peace of mind. The best way to battle gender dysmorphia, kasi that is gender dysmorphia. It's not to affirm it, but to accept it with the help of psychologists or psychiatrists. Tulad na lang din ng anorexia. Hindi natin ina-affirm yung mga anorexic na tao, di ba? Hinahayaan ba natin silang mag-take palalo ng diet pills or magpalipo? Di ba hindi? Pipigilan natin yun. We treat them through psychology or psychiatry. We cure them, not affirm them. Pero kung ako ang tatanungin when it comes to mental illness, the best cure for me is God. Only God
can give us peace of mind. Promise. And ang huling tanong, may pananagutan ba yung restaurant sa insidente in regards to employee abuse? Oo naman, syempre. Of course, kasi pag may reklamo yung guest ng restaurant sa waiter, kung hindi kaya nang i-handle ng waiter, di ba dapat yung manager na yung haharap para mamagitan sa dalawa? Pero anong ginawa ng restaurant? I don't know kung may ginawa sila. Pero base dun sa post, parang wala. Kasi kung may ginawa sila, tatayo ba yung waiter doon ng 2 oras? And syempre, kakilala nga kasi pala ni Sir Jude yung may-ari ng Ulis Restaurant. So, for me, this is 100% employee abuse and power harassment. Dapat yung mga ganitong klaseng business owners, inaalisan ng mga empleyado eh. Pero since mahirap ang buhay sa Pinas at mahirap mawala ng trabaho, no choice yung employee, kundi magtiis kahit abusive yung employer. Lastly, let's talk about the morality of this. Usually, yung mga taong naniniwala sa ideology ni Sir Jude, hindi naman naniniwala kay God. Yung iba naniniwala pero nagiging Christian lang sila when it's convenient. So usually they subscribe to other ideology or principle which is harm principle. Ito yung philosophy which you can do anything. Lahat pwede mong gawin. Magbihis, babae ka, makeup ka. As long as you are not causing harm to others and preventing harm. So they say that they are woman even kahit lalaki sila. Kasi wala naman daw silang nasasaktan, di ba? At kapag pumalag ka, ikaw yung nakakasakit sa kanila. Kaya dapat sumang-ayon ka sa gusto nila para masabihan kang mabait at hindi mapanakit. Same thing with addressing them as ma'am. Sasabihin nila, wala naman daw mawala sa'yo kung gagawin mo. But they don't realize if it is according to their worldview, which is harm principle, di nila na-realize na nakakasakit din sila sa pagpilit sa ibang tao to subscribe to their worldview. Bakit? What if yung belief ng tao na pinipilit nila against sa ideology nila and ayaw makianib sa kasinungalingan nila? Kasinungalingan yun eh. It's not based on facts. Pipilitin nila yung tao na magsinungaling sa sarili niya para lang sa ikaliligayan nila Sir Jude, which is causing harm. And pag pumalag yung tao sa gusto nilang ideology, anong gagawin nila? Tulad nung nangyari sa waiter, naparusahan ng walang kasalanan, sana hindi siya mawala ng trabaho or mabawasan yung sweldo dahil sa power tripping nila. And dito sa SOCMED, kung anong klaseng label ang ililabel sa'yo. Homophobes, bigot, etc. Unkind, mga ganon. So kung harm principle ang pagbabatayan, nakakasakit din sila. So according to their worldview, Sir Jude is morally evil or bad. Worldview nila yan Hindi yan worldview ng Christian worldview. Pero syempre, sa Christian worldview, it's immoral. It's morally bad. It's a sin. You know, the really sad thing about this incident is si Sir Jude nadagdagan pa yung followers. And I'm not sure about the restaurant, but I have a feeling na medyo tataas yung sales nila. Feeling ko lang naman yun. And syempre, the waiter, wala na siyang magagawa. Nangyari na yung nangyari. Naparusahan na siya ng walang kasalanan. And wala siyang magagawa talaga. So, ang nanalo ay yung mga taong masasama. And I know madaming in denial dito, but alam naman natin, homosexual acts are sin. It's all over the Bible. With that being said, I will leave you with these Bible verses. From Romans chapter 6 verses 12 to 13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. So please, Lord, with the help of the Holy Spirit, please guide Sir Jude to the right path. And sana makahanap yung waiter ng justice or makalipat siya ng trabaho na hindi siya maabuso.
Yun lang po. Salamat mga kapatid.